Blessed day po sa lahat. Ako po si Pastor Jerry Lopez Talaganes. At nandito po ako para magkwento ng brief story or church chronicle po ng Bekuran Christian Baptist Church. Story po ito where it was started. I was born spiritually nga po pala on July 21, 1996 in Atchok na barangay sa Tarlac. Pagkatapos ng Bible study po namin ng 1:30 ng hapon, ang nag-conduct po sa akin ay ang iniwasan ko po ng 9 years sa Saudi. Ang matapat at patyaga ko pong kumpare si paring Brother Edgar Diaz po. Ano po? At exactly 1:30 in the afternoon, July 21, 1996, nag-decide na po ako na tanggapin ng Panginoon bilang Diyos tagapagligtas ng aking buhay dahil maliwanag po sa akin ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ano po? That time po kasi talagang parang down po ako, malungkot, kamamatay na po ng misis. So, yun po, at 1:30, tumanggap po ako, sumunod ako sa panalangin. At tinanong ni Paring Edgar kung saan ko gustong magpatuloy ng pananambahan, mag-worship. Sabi ko, sa tahimik, taimtim na pananambahan. At dinala nga po niya ako sa Maligaya Trinity Baptist Church. At doon ko po nakilala si Pastor William, na kung saan ay doon po ako lumago sa aking pananampalataya. Nakapag-aral po ng Philippine Theological Seminary by extension class. At si Pastor din po, William, ang aking pong professor o teacher. Nakatapos po ako ng pastoral study ng 10 fundamental books po ng Southern Baptist Convention. So, hanggang sa ang kumpare ko po, si Paring Arthur Alberto, natuwa po na malamang ako po ay naging Kristiyano na. Agad po siyang pumunta sa Tarlac. At doon po niya ako sinaplayan, binili po ng mga gamit ng mga books. Nagtaka ko, sabi niya gagamitin ko raw balang araw. At bilang kaibigan at mentor ko rin po, nabanggit ko ba si Paring Arthur, siya po ang nag-supply po sa akin ng mga books. Na yun pala, may plano po ang Panginoon. Hanggang sa makauwi po ako 1996 to 1999, going along with Church Outreaches. Pinag-drive po si Pastor hanggang sa mahubog po ako at nalagay ang puso ko sa gawain. At 1999, ito na po yung parang turning point, umpisa na po na makarating dito sa Pampanga. Ang Maligaya Trinity Baptist Church headed by Pastor William and Baptist men like Pastor Julius Season, na kasama po namin ang entourage po ng mga kapatiran sa Tarlac. Nag-conduct po kami ng first evangelical outreach dito po sa ilalim ng Mangga, dito po na kung saan nakatayo ngayon ng church. Diyan po yung first Bible study. Mga attendees po ay mga biological family ko po. First time ko po na maabot sila sa salita ng Panginoon. At ako po ang pinag-devotion po ni Pastor William. Natatandaan ko pa yung text na ginamit ko po, yung Ephesians chapter 2 verse 8. At yun po, natandaan ko pa po yung topic na tinalakay ko po noon, para butin po sa salita ng Panginoon ng pamilya ko. Yun pong Ephesians chapter 2 verse 8, by grace and through faith in Jesus Christ alone, not by works, na tayo po ay naligtas. So, ang mga attendees po noon, si Mami, si Kuya Rudy, si Rose, si Willie, at mga pamilya po ni Sister Evelyn. Dito rin po yan sa lugar na ito, kung saan nakatayo ang church. Pamilya po ni Sister Evelyn, saka po na aking pinsan ni Nelson. At yung mga ninang ko po, si Ninang Estelita Calilong. Marami po kami rito. So, yun po yung pinakauna. So, ayun po. Bible studies year na tuloy po yun, pag-Bible study hanggang year 2000. Nakakilala po ang mami ko, si Rose, si Kuya Rudy, na-save po sila. That was April 5, year 2000.
At year 2002 po ay nag-migrate na kami rito from Tarlac to Pampanga with my children, Jerry, Jay, and Joy. At naghanap na po kami, nagpatuloy po kami ng Bible study kila Mami. Year 2002 yun, hanggang 2006. Naghanap po kami ng Christian Church, no po, Baptist Church. At nakapag-attend po kami sa Gethsemane Baptist Church na Southern Baptist Convention din po yun, kay Pastor Padilla. At nakarating po kami ng Porac, yung Bible Baptist Church sa Porac. At nakarating po kami ng Trinity Fundamental Baptist Church sa Guagua, which is na talagang comfort po kami, ano po, komportable kasi po parehas po ang worship service ng Tarlac at ng PFDC, ano po. Na noon, paris na po si Pastor Nathan, then si Pastor Kiwa, doon ko po nakasama, ano po. That was 2006 na tinanggap po niya yung calling po ron, ano po, sa PFBC. Then 2006 January, February, sinabihin ko po yung pamilya ko, no, sila Mami, na ituloy ni Pastor Rene Hiwa ang Bible study ron. Kasi po, punta po ako ng Japan, punta po ako nakapag-living doon, nag-stay po ako ng 3 months. Then, na-build up po yung magandang relasyon po sa pamilya at sa Hiwa family and Trinity Fundamental Baptist Church. Naging, noon na po, nag-host po ng Bible study mission si Mami. Si Mami Paz Toledanes po. Ano po, so, hanggang malipat po rito, 2007, 2008, yung Bible study dito po sa ilalim ng Mangga, the same place kung saan po nakatayo ang church po natin ngayon, no? Church ng Panginoon, ay dito po, na meron po kaming canopy na tent o tolda na ginagamit po namin, ano po, na pinaka-shade sa ulan o sa anuman po. Sa gawain, marami po rito, Bible study, mga kabataan, no, marami po nasig dito. 2009, October, huling linggo ng October, yung pong typhoon na international name, Mirina, at Mirina po yan, hindi Mirina, ano po, yung may local name na Santi, sinira po yung tolda po namin, no, malakas ng gabi, alas 8, dumating po ng ang bagyo, nawasak po. At hindi po namin tinake na negative yun. Nag-usap po kami ng mga kapatiran, no po, at pinaisip po sa akin, sa amin ng Panginoon, na i-upgrade na po yung aming tolda. Hindi na po kami magtotolda na isang kawayan na nasa gitna. Ano po, dahil pag dumarating po ang ulan, nagba-Bible study kami, umagos po yung lupa, nakataas po yung paa namin sa mga chair, no, monoblock. So, naisip po namin na yun, why not na hindi pag-pray? Ayan po, nagkaroon po kami ng pito kabila na bubong na yero. 14 corrugated GI sheet, no po, yero. So, yun po, naitayo, 4 na kahoy na poste na may balde ng cooking oil, yung pong pundasyon na binuhusan ng konting semento, 4x4 na second hand na binili po namin na kahoy dyan sa may Betis, Bandang Bacolod. So yun po hanggang sa maging lagyan na po namin ng nakapaikot na 2 patong na hollow blocks. At magkaroon po ng 2 patong uli na hollow blocks sa pulpito o altar. Yan na po, doon po na start no po na January 2010, 31st, last Sunday and last day of January, ay nag-start po kami ng worship service. Kasi po, sa tingin namin, church building na po yun, no? Kahit maliit lang po. So, salamat sa Panginoon sa in-entrust po niyang gawain sa pamilya Toledanes. Ginamit po sa mission host si Mami at sa church
ako po ang naging Church Host Pastor na po. Kasi 2010, nag-graduate po ako sa First Baptist Church of Manila Bible Institute ng 3 years na pastoral studies po. Ano po? 2010, timing naman po, nag-graduate po ako sa First Baptist Church of Manila Bible Institute. 3 years studies po. Nakadalawa po akong certificate doon under the administration of Pastor Ebenezer Nasita. Ano po, at the same time din po, magtapos po, tuloy po ako nag-aaral din po sa church po. Theological study po sa Camp Crame. Kasi po, meron po akong mga Bible study sa mga kapulisan ng 5 years. So, yun po, sa Bekuran po, the same na taon, yung 2010, nakasama ko po rito si Pastor Arlan. Ano po? Arlan Parian, ng ilang buwan. No? Pinagpatuloy po, siya po inalipat po ng ibang ministry ng Panginoon. At nagpatuloy po rito, galing sa bakasyon, tinadala po rito na on the job training din po, ang youth pastor po noon, si Pastor Agustin Lumuksod. Ngayon, hanggang sa panahon po ngayon, nakasama ko po ng matagal na panahon at sama-sama po kami naglilingkod sa Panginoon. So, from Bekuran Fundamental Bible Baptist Mission, ang pangalan ko. This is the turning point na naging Bekuran Baptist Church. Was born and did our first worship service on last Sunday of January 31, 2010. Praising God for entrusting Toledanes family, si Mami Amparo Paz Lopez Toledanes, hosting a Bekuran Mission. At ako po, ang inyong abang lingkod, Pastor Jerry Toledanes, being host pastor for God's ministry here in Pampanga. At eto na po, na nakatayo po rito, the same place na kung saan nag-start po kami sa Tarlac na Maligaya Trinity Baptist Church ng Bible study po rito. First evangelism crusade po dito sa Bekuran. Salamat sa Panginoon po. Yan po yung aming pong storya rito. At yan. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. So, ako po si Shirley Ronquillo bilang isang ingat yaman ng BCBC. So, ako po ay pamangkin ni Pastor Jerry Toledanes. So, start po ako naging kabahagi ng gawain dito. So, way back 2005, kami po ay nag-church. Nag-pray kami sa Panginoon. So, while waiting sa answer ng Panginoon, sa kalooban niya na magkaroon po ng isang simbahan. So, kung saan-saan po kami nakapag-church, meron sa Guagua, meron din po sa Porac, and then nakakasama din po ako sa Maligaya Trinity, sa Tarlac, hanggang sa dinala po kami ng Panginoon sa Guagua, sa highway, sa pangunguna po ni Pastor Kiwa. So, doon po nag-start ang answer ng Panginoon. Sinagot niya po ang panalangin ng bawat isa sa amin. At nagkaroon po ng gawain dito sa Bekuran. So, nag-start po sa mga Bible study. Doon pa po sa bahay ni Mami Toledanes. Hanggang sa dito nga po kung saan ngayon ang church na itinayo ng Panginoon na nung 2009, nag-start po talaga to ng isang literal na tent lang po siya. Nagawa sa mga kawayan, wala ni ano pong bakod, basta may tent lang po siya, nakakasilong kami. Hanggang sa gumawa ang Panginoon, pinakita niya ang katapatan niya way back then kung paano po nag-start. Mula sa tent hanggang unti-unti po niyang binigay, pinakita niya kung paano gumawa ang Panginoon. Mula sa isang tent hanggang sa naging half po, nagsasamba kami, half lang po yung pader,
na hollow blocks, no? Nakalitaw yung kalahating katawan namin habang nagsasamba sa Panginoon. So patuloy po kaming nanalangin at hindi po kami huminto kahit dahil alam natin na ang Panginoon ay napakatapat. So hanggang sa 2010, so nagkaroon po ulit ng upgrade yung church na pinagkatiwala ng Panginoon. So nagkaroon na po ng flooring, so naging sementado na po hanggang mabuo na po yung bintana. So unti-unti po talaga yung pinakita ng Panginoon kung paano siya kumilos hanggang sa mabuo ang simbahang ito. So ganun po ang katapatan ng Panginoon since then. So every anniversary, nakikita po namin ang kilos niya, how He amazingly provide sa gawain ng Panginoon. Tunay nga po na kapag may gawain, magpupuno at magpupuno ang Panginoon at never po siyang nagkulang sa amin dito sa BCBC. Ako po si Sister Marivic Montemayor. Nag-attend po dati sa Trinity Baptist Church sa Guagua, Pampanga. Dito kami nag-attend ng aking pamilya dahil mas malapit po ang aming tahanan dito. Nandun lang po kami sa kabilang baryo. Salamat sa Panginoon dahil meron pong kaming na-attenan na church sa Bekuran Baptist Church. Hanggang ngayon, nandito pa po kami, kaya yung pamilya ko ay nasa ibang lugar na po sila. So, ang naiwan po ako na lang mag-isa nag-a-attend dito. Sa makalimutan, nung pong una naming attend dito na yung pong church building po, umpisa pa lang po ay talaga pong napakaliit na. Ilang tao lang po ang pwedeng mag-attend. Nandyan pa po yung puno ng mangga nasa gitna po nitong building na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil pinuno niya po ang pagpupulang sa ganito na po yung church namin. Panginoon po ang kumilos noon hanggang sa nadagdagan po yung mga member dito. Yun po, ngayon nakikita niyo po ang church namin ay ganito na po kalaki. Salamat sa Panginoon. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through. Now keep us faithful, Lord, to you. Now keep us faithful, Lord, to you. Lord, you've been faithful through all these years, through every joy, through every tear. You've kept your promises, you've seen us through.